Mapagpalang araw po ng linggo ng pagsamba natin sa Panginoon dyan po sa Magduro Christian Church. At tayo po ay magpapatuloy muli sa ating pong tinatalakay sa paksa sa buhay sa iglesia. At last prayer meeting po natin, ang Friday, ay pinagpapatuloy po natin ang paksang ito at tayo po ay nahinto tungkol sa tungkulin po o ano ang dapat ginagampanan ng iglesia. At ayon doon sa ating napag-usapan po nung huli ay ang tungkulin ng iglesia, ang mahiwaga at dakilang dapat nating gampanan ay ang dakilang pagpapahayo na ginawa ng Panginoon sa kanyang iglesia, no? Yung sa Mateo 28:19 at 20. Ito po yung tungkulin na dapat po nating gampanan bawat isa. Ang tayo po ay magpatotoo, magbahagi ng mabuting balita o ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng tao. Kung bakit niya tayo kung bakit nagkaroon po ng isang kapulungan dyan sa Magduro Christian Church sa Magduro ay tayo yung gagamitin ng Panginoon, isa sa mga gagamitin ng Panginoon na tulong-tulong na tayo ay magbabahagi po ng kanyang mabuting balita para sa lahat. Kaya sana po ito'y ating nagagampanan at nakita natin ang unang pagpapatotoo at pagbabahagi na ginawa ng Apostol Pedro sa Acts 2 na nakita natin na talagang mula nung dumating ang Banal na Espiritu sa kanilang tanahan ay ito ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang gawin po ang pangangaral na ito. At nakita natin ayon din sa binasa natin ngayon, no, yung salamat po sa pagkabasa ninyo dito sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 2 sa talatang 40 hanggang 42. Kung mapapansin po ninyo ay ito yung pagpapatotoo ni Apostol Pedro sa kanyang mga kapwa Hudyo, o sabihin natin na halo-halo ng mga tao na nandoon, no? At nung siya ay mangaral sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ipinangaral niya ang tungkol sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, pananampalataya, and then ang pagsunod sa bautismo ng ating Panginoon Kristo, ay marami pong tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagsisisi sa harapan ng Panginoon. At ayon doon sa binasa natin ay ito yung patotoong ginawa ni Apostol Pedro at nagbunga ito ng makikita natin ay 3,000 mga kaluluwa ang siyang nagsisi sa Panginoon at nanampalataya sa Kanya at sumunod sa tawag po ng bautismo. At nakita natin ito yung katunayan ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. So, yun po yung ating nakitang pinakadakilang paghayo na ninanais ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya sana po huwag natin kakalimutan ito. Kaya malaking tanong po sa atin ito, ay ito ba'y ginagawa po natin? No? Sinishare ba natin ang gospel ng ating Panginoon Kristo na gaya ng tinanggap natin sa Panginoon sa ating pagkaligtas sa Kanya? Ay sana ay nandun ang ating malaking pagnanais na ito ay responsibilidad po nating lahat. Huwag nating iasa lamang sa mga leader po ng church, no? O huwag nating iasa sa sasabihin natin sa mga lalaki. Hindi, bawat isa, tayong lahat na kabilang po sa iglesia ng Panginoon ay kailangan magpatotoo at sabihin at ibahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan. At dito sa binasa natin ay kung mapapansin po natin ay napakalaking magandang makukunan po natin, no, ng mga magandang bagay na ginagawa ng unang church ng unang panahon, no, kung paano ay sila ay pinagsama-sama ng Panginoon at dito ay kung paano saan sila nanatili upang sila ay magpatuloy bilang isang kapulungan ng Panginoon. Nakita natin dito, no, sa Gawa 2:40 hanggang 42 ay
Ang mga alagad na ito ay naging huwaran po sila, no? Kung bilang isang kapulungan, naging isang modelo po sila, no, na nakapulungan. Bakit kanyo? Bakit natin masasabi na isang iglesia na ito ay magiging isang modelo? Alam po ninyo, napakaganda kung ganun po ang mangyayari sa isang iglesia lokal, no, o sa church ng Panginoon, sa kanyang iglesia, talagang maging huwaran po, maging isang modelo. Siguro naman iyon din ang ating hinahangad sa Majuro Christian Church. Sana itong church na ito ay maging isang modelong iglesia ng Panginoon habang nandito siya sa Marshall Island na tinatawag na Majuro Christian Church. Paano ba magiging isang modelo ng isang iglesia lokal ng Panginoon? At ito, sa binasa natin, ay kung ito ang makikita po sa atin, no? At ito ang makikita natin sa modelong iglesia na mapapansin natin na malaking challenges po ito para sa atin, kung saan sila nanatili. Dito ayon sa talata na nakita natin, no, na naging huwaran ito ang iglesyang ito at nadinig, no? At nadinig ng mga tao ang ebanghelyo, nanampalataya sila, and then nagpabautismo sila, and then hindi lamang po doon natapos, kundi sila ay naging masigasig, no, sa buhay ng iglesia. Naging masigasig po sila sa buhay, no, ng buhay ng isang iglesia. At ang mga tungkulin dito ay nakikita natin sa 4 na bagay, no? Kung babalikan po natin yung ating binasa, no? Ang sabi dito ay yung madagdag nga po ang 3,000 mga kaluluwa, no? At sumunod sa pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 42, dito sila nanatili. Ang sabi rito, naging nanatili silang matibay, una, sa turo ng mga apostol. Ano ito? Ito yung paraan na kung paano ay pinangangaral po ang salita ng Diyos sa loob ng iglesia lokal. Napakahalaga po nung ating mga pag-aaral na ginagawa. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Halimbawa, itong mga sermon, no, na ating binibigay po tuwing linggo, yung ating mga pag-aaral tuwing Biyernes kapag prayer meeting, and then meron tayong men's fellowship, ganyan din ang mga ladies fellowship. Ito yung kaparaanan na kung paano ay nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, kung paanong itong mga apostol na ito ay nagtuturo sa kapulungan, ay itong mga nakikinig at mga nag-aaral, doon sila nanatili. Walang iba kundi ang tinuturo ng mga apostol na ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ganoon din sa atin, sa ginagawa natin din. Ang mga pag-aaral at pagtuturo ginagawa natin ay hanggat maaari mula sa salita ng Panginoon. Doon sila nanatili, no? Kaya ito isang malaking hamon sa atin, gaano natin pinahalagahan kapag may pag-aaral ng salita ng Panginoon. At mahalaga rin, meron din tayong mga pansariling pag-aaral, pagbubuli ng salita ng Diyos. Mostly na napapag-aralan po namin yan sa men's fellowship, no? At alam kong naibabahagi ko rin po sa inyo na minsan sa sermon o sa ating pag-aaral kapag prayer meeting ay nabibigyan pa natin napakahalaga ng pagbubulay ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, no? At napakahalaga na meron po tayo noon, sapagkat dito tayo dapat manatili mula sa salita ng Panginoon. Wala nang iba, no? At ito ang isa sa pinanatilihan nila, kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos hanggang sa ngayon na ating hawak-hawak at itinuturo at pinag-aaralan natin, manatili tayo sa salita ng Panginoon. Napakalaking bagay po noon. Kaya hanggat maaari, bigyan natin ng panahon, no, ang salita ng Diyos para sa atin, bawat isa, sapagkat ito ang isang magbibigay sa atin talaga ng buhay, ng lakas at pagpapalago sa ating pananampalataya. Hindi lamang po yun, ano? Hindi lamang sila nanatili sa salita ng Panginoon, sa pangangaral ng mga apostol, kundi sa pagsasama-sama ng fellowship po, no? At napakagandang bigyan natin ng halaga yung sabi nga ng Hebrews 10:25, di ba? Kung babasahin natin sa Hebreo 10:25,
Ito po ay naisulat sa panahon ng pag-uusig ng mga mananampalataya sa Panginoon. Nagkahiwa-hiwalay po sila dahil sa pag-uusig, pagsubok sa kanilang pananampalataya. Pero ito ang paalala ng sumulat sa Hebreo 10:25, at ang sabi dito ay na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. No? Ito pa ang payo niya. No? Hanggat maaari, huwag nating pabayaan kung may pagtitipon. Bakit? Dahil sa pagtitipon na ito ay dapat maging ugali natin na ito ay pahalagahan natin, sapagkat dito sa pagtitipon na ito ay nangyayari na palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag na inyong nakikita ang papalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. No? Sa fellowship, ito ang pinakalayunin talaga, ang magkaroon tayo ng pagpapalakasan, encourage ang bawat isa sa fellowship. Alam nyo, pag ang fellowship ay hindi ito nagagawa, no, na na-encourage tayo, siguro kung ang isang fellowship ay salip na gano'n na nangyayari, ay nadi-discourage pa tayo, lalo tayo nanghihina. Siguro po, huwag na kayo dumalo sa fellowship. Huwag na tayo mag-fellowship kung gano'n lamang ang nangyayari, sapagkat walang saysay ang tinatawag na fellowship na yun, sapagkat tandaan natin, ang pagtitipon ay talagang dito tayo magpapalakasan, ma-encourage ang bawat isa sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya dito ang payo, habang sila dumaranas ng pag-uusig at pagsubok, magkakahiwalay sila, nagkawatak-watak sila, sabi niya, kapag may pagtitipon, huwag ninyong kalilimutan. At salamat sa Panginoon dahil alam ko po mga busy tayo pag linggo. Alam ko po na talagang ang mga Pilipino kadalasan pagkatrabaho talaga, at minsan sumusobra po sa trabaho. At wag nating isakripisyo po ang araw ng linggo para sa Panginoon at araw ng pagsamba sa Panginoon at pagtitipon natin. Ganyan din pag-araw po ng pulong panalangin. Hanggat maaari, bigyan din natin ang time ito, sapagkat dito tayo na-encourage, dito tayo nagdadalanginan sa bawat isa. At kung meron ding ladies fellowship, men's fellowship, hanggat maaari, bigyan po ninyo ng panahon. Anumang uri po ng pagtitipon, napakahalaga, no, na ito ibigyan po natin ng panahon, sapagkat dito tayo palalakasin ng ating Panginoon. Kailangan natin ng isa't isa para sa pagpapalakas. So hindi lamang po yung fellowship, hindi lamang po yung manatili tayo sa salita ng Diyos, sa pakikinig, sa pag-aaral nito, pagbubulay nito. Balik tayo sa verse 42 ng Acts 2. At ang sabi pa niya rito ay isa sa ginagawa po sa pagtitipon-tipon o fellowship ay ang pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay. No, yung ating banal na hapunan na ginagawa po natin. No, yung pag-alaala sa ating Panginoon Kristo, sa kanyang sakripisyo at bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Ito po ang pinakamahalagang gawain na makikita natin nung unang mga pagpupulong na ginagawa. Kung bababasa po ninyo sa Gawa 20 talatang 7, Gawa 20 talatang 7, ito po ang sabi po ng Biblia tungkol po sa pagpuputol-putol ng tinapay. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay. Si Pablo ay nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya na umalis. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang sa hating gabi. So hindi nila kinalilimutan ang ginagawa po nating banal na hapunan ng Panginoon. Nakakalungkot lang, ano? May mga grupo na hindi sila naniniwala sa banal na hapunan ng Panginoon. Ang sabi nila, ito'y simbolo lamang. No? Simbolo lamang. At hindi natin dapat gawin. Kung mapapansin po natin, hindi po ito natin sabihin na isang symbolic lang. No? Bagamat yung mga elementong ginagamit natin, mga simbolo yan, ng tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo, ang laman ng saro, simbolo ng dugo ni Kristo, ang lahat yan ay may ibig sabihin. No? At talagang literal na nakita natin, no, na uminom sila ng katas ng ubas, meron silang tinapay na ginamit, no, kasama pa ang ating Panginoon,
na sa tuwing, at sinabi niya na sa tuwing gagawin natin ito, di ba, na gaya ng tinanggap ni Pablo ang katuruan na ito, no, na lehitimong inuutos sa kanya na gawin at ibigay sa iglesia, ay kaya naman sa tuwing magkakasama-sama tayo ginagawa natin ito. Ito yung para sa akin ay sentro ng ating pagsamba sa Panginoon, yung alalahanin yung kanyang ginawang sakripisyo at pasalamatan at purihin natin sa pamamagitan ng banal na hapunan ng Panginoon sa tuwing nagkakasama-sama. Actually pa nga, itong mga unang iglesia ay sabay-bahay pa, no? Sa tuwing sila nagkasama-sama ay hindi na kinalilimutan ang banal na hapunan ng Panginoon. Pero actually tayo, dahil pag-araw ng linggo, ito lamang ang ating pagsasama-sama, no? Humihinto sa trabaho at nagsasama-sama tayo upang siya ay ating alalahanin sa pamamagitan ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya napakalaking bagay po nito, napahalagahan po natin. Meron pang gumagawa, no? Madalas nakikita ko yan sa mga ibang mga iglesia lokal na talagang makikinig ng salita ng Panginoon, then dahil ang Lord's Supper ay sa huli, pagkatapos makinig ng salita ng Panginoon, ng sermon, umuwi na at hindi na sila nakikisama sa banal na hapunan ng Panginoon. Nakakalungkot po yung ganoon. Hindi ito'y ating pahalagahan, no? Mahalin, sapagkat ito iniwan ng Panginoon at kanyang ipinagtagubilin sa atin na ating alalahanin po ang bagay nito, sapagkat ito yung time na talagang yung ating debosyon, yung ating pagpapasalamat sa kanyang ginawang sakripisyo, no? Na tayo ay nakabenepisyo sa bagay na ito. Kaya dapat hindi natin kalimutan po ang banal na hapunan ng Panginoon. Yun po ikatlo at ikaapat na makikita natin sa Acts 2:42. Ang sabi rito ay na talagang nagiging modelo sila sa bagay na ito ay ang pananalangin. Wow. I think ito ay dahil ang buhay ng isang iglesia ang ating pinag-uusapan dito, ito ay yung panalangin na kung paano yung pagsasama-sama sa panalangin, yung ating ginagawang pulong panalangin, prayer meeting. Alam po ninyo, napakahalaga po nito. Ang sabi nga ng iba, ito raw ang pinakapulso ng isang iglesia lokal, no? More prayer, much power, no? Kaya kung no prayer sa church, no power. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Kaya salamat sa Panginoon, yung mga talagang nagbibigay po ng panahon para sa pulong panalangin, na napakalaking bagay po ito. Talagang kailangan po ng isang church ang panalangin ng bawat isa, no? Na siyempre yung personal nating panalangin, at dapat meron tayong mga sistematikong pangsarili nating panalangin na gaya na lagi kong naibabahagi po sa inyo. Hanggat maaari meron tayong mga prayer book natin gaya po nito, no? Mga personal prayer po natin, Monday to Sunday ay sistematiko na meron po tayong listahan ng ating mga ipinapanalangin sa Panginoon. At hindi lamang po yun sa personal natin, kundi yung pangmaramihang panalangin, yung ating pulong panalangin. Tuwing Biyernes madalas po natin ginagawa ito, no? Sa bahay ni kapatid na Leia, at hanggang sa ngayon ginagawa po natin yan. Kaya po kung hanggat maaari, kung may magagawa ninyo ng time, no, mga kapatid, ay sa ganap na alas 7 ng gabi at natatapos ito, sabihin natin alas 9, no? At kung tutuusin ay napakahiling oras lang ang naibibigay natin, no, sa panalangin. Pero kailangan po nating manatili sa panalangin sa bawat isa. Kaya itong apat na ito na masasabi natin na talagang magiging isang modelo ng isang iglesia lokal ng Panginoon kung dito sila mananatili sa turo ng mga apostol, sabihin yung turo ng salita ng Diyos, no? Fellowship, yung pakikisama, and then yung banal na hapunan, and then ikaapat ay yung panalangin. Apat na bagay na talagang makikita natin na dito sila nanatili, no? Naging masigasig sila sa bagay na ito. Kaya sana ang Majuro Christian Church ay lagi nating bantayan yung bagay na ito. Bantayan natin yung pangsariling pagbabantay natin sa bagay nito, sapagkat kailangan ng ating church, ng ating Panginoon diyan sa Majuro Christian Church, na manatili tayo sa bagay na ito, no?
huwag natin kakalimutan, pahalagahan natin ang bagay na ito. At ito ay nakita natin na halimbawa ng mga iglesia ng kapulungan nung unang panahon na talagang sila ay dito ay naging masigasig po sila sa mga ganitong gawain na dapat pahalagahan din po natin ang mga bagay nito. At tandaan din natin na hindi ito nagpapahiwatig na interesado ang Diyos sa mga panlabas na paglilingkod na ginagawa natin, no? Halimbawa yung nawala namang mga kabuhayang spiritual na nangyayari, no? Hindi natin ginagawa yung mga bagay na dahil lamang sa ganung bagay, kundi alam natin sa bawat ministeryong ginagawa ng isang iglesia local ay meron po talagang kahulugang spiritual na alam natin, no? Hindi lamang mga panlabas na bagay nito, no? Hindi lamang mga ritual o yung ating mga sabihin natin ay pangkaraniwang ginagawa, pero alam natin na meron itong spiritual na mahalagang implikasyon para sa atin kung bakit dito tayo nananatili sa mga bagay nito. At talagang ang unang iglesia ay talaga nakakaakit, no, sa mga tao na mula sa mga patay na relihiyon sa panahong ngayon ay sa pamagitan ng kanilang pag-iibigan din na gumagawa sa kanila, no, na dapat hindi lamang tayo nananatili sa apat na ito na dapat nating ginagawa, kundi sa ating mga buhay ay nakikita ang magandang patotoo at lalo higit ang pag-ibig sa isa't isa, no? Yung pagmamalasakit natin sa isa't isa na merong account na sa Acts 2:45, mabasa natin sa Acts 2:45, naging kaugalian din nila ang mga kapatid sa Panginoon at talagang yung magpakita sila ng pagmamalasakit at pagmamahal. At isa sa napakagandang nakikita natin halimbawa na sakripisyong ginagawa ng kapulungan ng Panginoon itong sa 45. Ang sabi rito ay sa verse 45, Gawa 2:45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Actually, meron tayong natatandaan, di ba, sa Acts 7, I think verse Acts 7 verse, tingnan natin sa Acts 7, sa Acts 7 verse I think 11, hindi, sa Acts nakalimutan ko yun na makita sa Acts na minsan may nangyari, no, na taggutom sa mga kapatid sa Judea, no? At talagang masasabi natin na kumilos ang mga kapatid sa Panginoon, no, na actually mga hentil pa na mga Kristiyano upang tulungan ang mga kapatid na Hudyo na Kristiyano, at sila ay nag-ipon ng pera upang ipadala sa kanila sa Acts 7 and Acts I think Acts 11, no, makikita natin nagkaroon ng taggutom at ginawa nila ay talagang sakripisyo sila, no, at nagbigay ng mga abuloy para matulungan sila. Isang magandang patotoo na talaga nagsakripisyo sila. At I think isa tulad ng ginawa rito sa Acts 2:45, no? At bagamat hindi malinaw kung para saan, pero sabi rito ay para sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ipinagbili yung kanilang mga ari-arian and then inipon ng pera and then ibinigay sa mga nangangailangan ng mga kapatid sa Panginoon. Ito ay isang magandang patotoo na masasabi natin pagkilo sa pamagitan na may pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kapatid sa Panginoon. Di ba't ito isang magandang halimbawa na talagang buhay na buhay ang kanilang patotoo sa mga nakapaligid sa kanila, no? Pagmamahal, pagmamalasakit na dapat ay talagang makita rin po sa atin. Yun, at hindi lamang po yun, no, na talagang nakita rin yung kanilang tapang para ipangaral po o ibalita ang salita ng Diyos. Halimbawa ito sa Acts 4, Gawa 4:13. Ito yung I think ito yung si Pedro at si Juan, no, sa harapan ng Sanhedrin na talagang nung siniyasat sila.
at sila pinagbawalan na ipangaral ang ating Panginoong Kristo. Pero dito nakita ang kanilang tapang sa verse 13 ng Gawa 4 verse 13, nang makita nila ang katapangan nila Pedro at Juan at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila sa kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. And then pagdating sa verse 19, ngunit sumagot sa kanila si Pedro, nasabi rito, at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. And then talon tayo sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig na dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Nakita natin yung katapangan nila, na talagang sa pagsunod upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya isang napakagandang patotoo makikita natin sa mga mananampalataya na mga kapatid natin na nasa isang kapulungan, na mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang sa pananatili sa mga bagay na nakita natin kanina, kundi nakita rin ang magandang patotoo, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa, yung tulungan mo ang kapatid mo sa Panginoon. At naniniwala ko na hindi lamang ang mga kapwa mananampalataya na tutulungan nila, kahit mga hindi nila kapatid sa Panginoon, ay nagkakaroon sila ng habag at tulong para sa kanila. At hindi lamang yun, kundi nakita rin yung tapang nila para magpatuloy na ibahagi ang mabuting balita ng Diyos. At ang sabi nila sa mga matataas ang puno ng relihiyon, sa pamahalaan, palagay nyo ba mas kung kayo sa kalagayan namin, kayo rin ang tanungin, sino po bang susundin ninyo? Ang utos ng tao o ang utos ng Diyos? So nakita talaga nila yung kanilang boldness sa ating Panginoon, sa pagsunod sa ating Panginoon, at talagang kahanga-hanga ang bagay na ito sa mga unang iglesia na ipinakita nila bilang isang buhay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala ko na ito ay nawa ay maging buhay sa atin ang patotoo na ito, mga kapatid. Hindi po tayo nandiyan sa Maduro Christian Church na lagi kong sinasabi na wala pong layunin ng Panginoon o wala siyang tungkulin na ibinibigay para sa atin. Nagkasama-sama tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, lumapit sa Kanya, nagsisi at nanampalataya, at niyakap natin ang ating Panginoon at tayo sumunod sa Kanya bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas. At hindi lamang yun, kundi buong puso na sumunod din tayo sa napakahalagang pagpapakita ng tunay ng ating pagsunod sa Kanya, ay ang tawag ng bautismo sa tubig, na tayo ay nagpabautismo dahil ito'y nangyari na sa atin, pagpapatunay na tayo'y kaisa sa iglesia ng ating Panginoon Kristo at tayo kaisa sa mga mananampalataya sa Panginoon bilang patotoo natin. And then sana maging buhay yung patotoo natin sa mga nakapaligid sa atin, yung ating pagmamalasakitan at pagmamahal sa bawat isa, at hindi yung ating boldness, tapang na magpatuloy tayo na anuman ang mangyari, ibabahagi natin ang ating Panginoong Kristo para sa lahat, upang sila ay makaranas din po ng pagpapatawad ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, at hindi maranasan nila ang tunay na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at sila'y manampalataya sa Panginoon bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas, at makasama natin sila sa kapulungan na ito na isang iglesia ng ating Panginoong Kristo na sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay nilakip sa katawan ni Kristo sa espiritual, at sila ay magiging kasama natin na magpapatuloy upang gampanan ang tungkulin ng isang iglesia ng Panginoon na buhay. Walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoong Kristo na pinagbigyan niya ng kanyang buhay. Kaya sana po ang tungkulin ito na nakita natin na dapat nating gampanan, sama-sama nating gagampanan. Ipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng Kristo. Manatili tayo sa turo ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga lingkod na ginagamit niya sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pakikisama, fellowship, sa pagpuputol-putol ng tinapay ng Panginoon, at sa pananalangin. At sana gamitin ng Panginoon ang bawat isa, ang kapulungan po ng
Panginoon Kristo sa Majuro, Marshall Island, ang Majuro Christian Church, upang ito ay magsilbing isang modelo na isang buhay na patotoo na gagamitin ng Diyos diyan sa Marshall Island. Sama-sama po natin ipanalangin lagi ang bawat isa. Magtulungan po tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon na lagi nating dalangin ang ministeryong ito ay patuloy pang gamitin ng Diyos na lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon Kristo. Lagi po ninyong isama sa panalangin at sana lagi tayong makiisa, no, sa mga ministeryo po ng Majuro Christian Church. Sama po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay? At I think dito na po tayo magtatapos at sana ay naging pagpapala po sa atin ang ating pag-aaral tungkol sa buhay ng iglesia, no, ng ating Panginoon Kristo. I think sa Friday ay bigyan pansin natin ang tungkol sa ano bang hinaharap ng iglesia ng ating Panginoon Kristo. Ano ba inaasahan natin sa hinaharap? Saan patungo ito? No? Ano ang hinaharap ng kanyang iglesia ng ating Panginoon Kristo? Sama-sama po tayong manalangin at tulong-tulong tayo upang ang ministeryo ito ay patuloy na gamitin ng Diyos para sa lahat at lalo't higit sa iglesia ng ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin ay gamitin niya ito para tayo lumago at gamitin ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Patuloy mong gabayan ang Majuro Christian Church. Ingatan, palaguin sa pananampalataya at gamitin mong bawat isa upang maging isang kabahagi, Panginoon, na maging isang modelo mo na iglesia ng Panginoon na gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Gabayan po ninyo mga trabaho ng mga kapatid, gabayan ng bawat pamilya, gabayan ng kalusugan at patuloy na paglago po ng inyong gawain sa Majuro Christian Church, hindi naman po sa bilang kundi sa paglilingkod na gagawin po ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong kabutihan at katapatan. Patuloy mong ingatan, gabayan at palaguin, Panginoon, ang inyong gawain sa Majuro Christian Church. Ang papuri po at pasasalamat ay binibigay po namin sa inyo sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat at maraming salamat po at patuloy na pagpalain po tayo ng ating Panginoon Kristo. Salamat po.